Fans, happy birthday. Happy Valentine's Day sa bawat isa sa inyo. And well, dahil po Valentine's Day, siguro marapat lang na pag-usapan natin yung may kinalaman sa Valentine. Sa ating mga Pilipino, ang Valentine's Day ay hindi natin pwedeng Tagalogin dahil mahirap, no? Lalo na kung babae, pwedeng tawagin mong Valentina, hindi siya papayag dahil kaaway ni Darna yan. Okay, mukha siyang Medusa, kaya hindi natin gagawin yon. So tayo mga Pilipino, ang tawag natin sa Valentine's Day sa Tagalog ay araw ng mga puso. Yan, araw ng mga puso. Kaya po ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa puso. Alright, we're gonna talk about heart, not the literal heart, not the heart that the world knows, but the heart that the Bible is talking about. Amen? Tandaan po natin, mayroong malaki pong pagkakaiba yung puso na sinasabi natin tuwing Valentine's Day, bibigay ko sa iyo ang aking puso. At iba rin yung puso na tumitibok. Okay, na yung nandiyan ngayon na kapag nabarahan ng kolesterol, magkokos ng kamatayan. Right? Okay? Pero ang Biblia po ay nagtuturo rin ng isa pang puso. At itong puso na ito, ang pinaka-importante sa lahat. Kaya kinakailangan ito ang dapat nating pag-usapan ngayong araw na ito. Handa na po ba kayo? Okay? Kung last week po, ang pamagat po natin ay How Deep Is Your Love? Alam po ninyo, medyo talagang naano tayo sa mga love song ngayon dahil Valentine's Day naman. Pinamagatan ko po ang aking mensahe, please be careful with your heart. Ayan, alright? Ala Jose Marichan at Regine Velasquez. Yan, alright? Alright? Dahil napaka-importante po, kung ikaw ay isang anak ng Diyos, kung ikaw ay nakatanggap na sa I'm talking about, I'm talking to all Christians. People who has accepted Jesus Christ as their personal Savior and Lord. Okay? Kung ikaw ito, mga kapatid, gusto kong unawain mo ng mensaheng ito para sa'yo. Para po doon sa mga bago pa lang, napaka-importante pong maunawaan nyo ito bago nyo tanggapin ang ating Panginoong Jesus. Amen? Sabi po, ng pagbubulayan po natin ay yung sa Proverbs chapter 4 at may parte sa Proverbs chapter 5 verse 1 and 2. So basahin po natin Proverbs 4 chapter 4 verse 23 down to chapter 5 verse 2. Okay, ito po ang sabi ng wisdom ni Solomon na ang katotohanan wisdom ito ng ating Panginoong Diyos na binigay kay Solomon. Ito po ang sabi, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Put away perversity from your mouth. Keep corrupt talks far from your lips. Let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Make level path for your feet and make only ways that are firm. Do not swerve to the right or the left. Keep your foot from evil. My son, pay attention to my wisdom. Listen well to my words of insight, that you may maintain discretion and your lips may preserve knowledge. And let's all close our eyes and let's pray. Father God, today, you'd like to say thank you for living in our hearts. May we continue to understand that the depths of your word. I pray, Lord, na ikaw bilang dakilang mangingibig ay makita namin, Panginoon, makitaan mo kami na tunay na ginagawa din naman namin ang aming trabaho bilang pagtugon sa iyong dakilang pag-ibig niya. Marami pong salamat, Panginoon, sa hapong ito. And Lord, we expect, Father, that it will, going this message, will going to change us and enlighten many of us, Lord, pagkatapos ng gawain ito. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pag-uusapan po natin itong puso sapagat oftenly, ang word na heart o yung heart, ang tungkol sa heart natin, o sa pagiging isang Kristiyano, puso ng isang Kristiyano, ay madalas nating na-overlook. Kung napapansin ninyo mga kapatid, kung si Jesus Christ, ang sabi ng Biblia, kung si Jesus Christ ay papapasukin mo, saan siya pumapasok at ano ang pinakaparte ng puso o buhay ng tao na gusto niyang unang i-conquer? Yan ay walang iba kundi puso. Now, ano po yung puso? Ang sabi po ng Biblia, sabi niya ganun, the heart is the wellspring of life. Now, pagka sinabing wellspring, it's sa King James Version, ang ginamit po nila ito, parang, ang ginamit po niya doon is, it's the source. Okay? Wellspring, kung baga sa Tagalog, ito'y balon, pinanggagaling, wala nang ibang
pinanggagalingan kung hindi iyon na mismo? Well, to illustrate it more clearly, kung nakakaintindi po kayo ng computer, okay, yung pong heart ng computer ay walang iba kundi yung processor. Okay, kaya merong dual core, meron quad core na processor. Kasi lahat po ng bagay dumadaan doon sa processor. Okay? Kahit malaki ang iyong hard disk, kung maliit naman o mahina ang iyong processor, bali wala rin. Kahit malaki ang iyong RAM o yung memory, kahit na malalaki pa yung ibang mga bagay sa area ng motherboard, kung maliit yung puso, yung processor, puputok yan, masisira lang yung computer mo. Okay? Kaya napaka-importante mga kapatid ko ng processor. At ganun din sa ating buhay, ang puso po ang pinakasentro. Now again, katulad na sabi ko kanina, hindi ito yung tumitibok na puso mo. Kaya medyo baka tayo may kaisipan pagka sinabi ng Biblia na heart, o kapag sinabi ni Jesus Christ na papasok ako sa inyong mga puso, ang ibig sabihin niya, nandito yan sa literal na puso mo, no? O yung pusong ibinibigay mo sa iyong minamahal, hindi po yan. Ang puso, pagka sinabi ng Biblia na puso, this is the seat. This is the seat where your deepest intellect, when you're deciding something, your deepest desire ng iyong buhay, ito po, nandito po lahat, ito yung pinaka-core, ito yung pinaka-sentro, no, ng iyong buhay. Kaya sabi nga, wellspring. Okay? Ito yung pinaka-catalyst ng kung ano ka bilang isang tao. At tandaan po natin mga kapatid ko, ito ang unang-unang gustong i-conquer ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat kapag na-conquer niya ito, na-conquer niya tayong lahat, madali na niyang kontrolin ang lahat ng area ng ating buhay. Pero hindi madaling i-conquer ng Lord yan sapagkat meron siyang kalaban. Kahit na siya ay nakatrono na sa pusong yon. May kalaban po si Jesus Christ. At yan, walang iba kundi ang ating old self, yung dating ikaw. Okay? Akala natin, of course, sinasabi natin, patay na yung dating ako, pero alam po ninyo, ang nakakatakot dun sa dating ako, pwedeng mabuhay. Okay? Pwedeng kapag kayan, ay tinapik-tapik mo lamang at minasamasahe mo at pinakain mo ng konti, nabubuhay. Okay? At ang matindi, yan ay may tinatawag na collaboration with Satan. Okay? Na kapag kaya na nakipag-partner na kay Satan, sa kaya nilang bumuo, okay, ng plano para magkaroon ng kudeta at mapalitan nila sa upuan ng trono ng ating buhay ang ating Panginoong Hesus. Kaya kinakailangan nating maunawaan dito mga kapatid, ang sabi po ng salita ng Diyos. That's the reason why sabi niya gano'n, ang dapat nating gawin, sabi niya, guard your heart, guard. There's the word guard, ibig sabihin it's a command. Bantayan mo. Now God is giving us a responsibility. It is our responsibility to guard your heart. Hindi pa pwedeng sabihin sa mahal mo, ibantayan mo ang aking puso at babantayan ko naman ang puso mo. Alright? Hindi pa pwede yun. Dahil hindi kayo magkasama 24 hours a day. At hindi mo alam kung ano iniisip niya. Okay? Hindi rin niya alam kung ano iniisip mo. Okay? Kaya ang sabi ng Diyos, ang bantayan mo, sarili mong puso. Okay? Pakisabi mo sa katabi mo, guard your heart. Yan. Yan. Okay? So, kinakailangan po nating bantayan ang ating puso. Bantayan natin yan. Hindi tayo dapat basta no?